Ang problema, hindi ko nakikitang iniintindi mo. Isang oras ka nang paulit-ulit dyan. Ikaw ba nakikinig ka? Opo. Paulit-ulit tayo eh. Anong di mo mag-gets? Itira mo! Yes. Good morning, Coach. Morning, Chip. Bagong gupit ah. Begas, ayos ba? DJ yan, Coach. Ha? DJ. DJ. Daniel pa DJ yung gupit, Coach. Siyempre naman. May makasabay tayo ngayon sa ensayo. Meron, Coach? Oo. Kilala ko yan. Siyempre. May air? Ba? May air? May air? Hindi, walang air. Walang air. Ay, walang air. Walang air. Bago to. Surprise to. Surprise. Surprise. Sean, may makasabay tayo sa ensayo. Sino? Panibago. Yes. Sino yung Coach? Ha? Hula nila may air daw eh. Sabi ko wala. Hindi nga marunong tumalon yun eh. Ay, dito na pala. Oh. Ayun. Agree na. Ayos. Ano ah? Ayos. Sino yan? Sino yan? Isang palate. Hello, Louie. Welcome sa season 5. Let's go! Ayun pala eh. Ibibinyagan ako. Hamunin mo na naman. Tapos, Wala eh. ibibit mo yung fast skill mo. Huwag naman ganun, huwag naman ganun. Nasaktan yung bata eh. Nasaktan eh. Coach, ano dito? Ay, sorry. Sorry, pinaste skill mo naman eh. Namasahe ba? Ano masabi? Hindi kasi may nagsabi dun sa comment, ganun pala gumalaw yung Coach Mark. Dapat i-1-on-1 kay Kent Sanchez yun. Iba yun. Nasubok niya na yung Coach, parang nasubok niya na yun, di ba? Iba daw gumalaw, kaliwete rin. Dapat daw i-1-on-1 kay Kent Sanchez. Di ba ba yun? Wait lang. Isa ano muna, paunti-unti muna. Di natin kung maabot tayo, pagka sa laro, finals yun eh. Big boss. Kala ko ba matapang yan? Parang umurong. Hindi ko alam eh. Subok pa lang tayo eh. Baka mapasubo eh. Ano, let's go? Let's go, Coach. Ensayo na tayo? Tara. Let's go. Welcome. Ay, meron pala tayong ano dun. Na ano lang, nandun lang. Nasa tabi lang nakikinig, hindi masyado nakikihalubilo. Umaga kasi. Umaga. Hindi yung morning person. Morning person. Ang ingay-ingay nyo kasi, tanong nagpapaaraw eh. Nagpapatusta. Tingnan yung nagpapaaraw yun. Stretching. Natulog tayo. Ano, game? Game? Let's go. Alright, let's go. Nakakapikon. Ako yun, Tara. Pinapabilib niyo talaga ako, Mix, ha? Siyempre, Coach. Oh, may kumakatok doon sa likod. Naka-helmet. Naka-helmet. Sir, sa po yung ano dito, yung pakanan. Ano pa kanan, sir? Eto, sir. Oh, Ito ang kanan, oh. Ayan ba? Kala ko yung kabila eh. Sir, hindi ko na ano. Buti din guys, wala akong masyadong traffic kasi nagdadrive ako ng motor ngayon. Big bike gamit ko, big bike. Kaya masyado hindi traffic oh. Ayun oh, ang dami kong nakasabay na mga naka-helmet. Ay, kumagay dyan. Bakit pinagtitiginan ako ng mga tao? Ang lagi ka sa mga... Okay na. Tumitingin sila. Tumitingin sila. Uy, sabay ka sa mga naka-helmet. Paparada lang tayo ng motor natin. Yung ating big bike. Coach, kamusta sa biyahe? Safe na safe. Safe ko, Hindi ka ma-checkpoint, no? Kasi helmet na ako. safe na safe talaga. Ayun. Thank you po.
So ngayon guys ay ating day 4. And kung mapapansin nyo, dito pa rin si Migo at si Mark. Pinapabilib talaga ako na itong dalawa na to. Galing ng Imus, bumabiyahe sila around 5:30 in the morning. Dumadating sila mga 6:30. Pero goal namin syempre, mas maaga para mas marami tayong magawa. And welcome din pala kay Louie sa pagdating niya dito. It's his first training, itong season 5. And I believe makakatulong din sa kanya to. Nag-stop yung bata para talaga mag-focus sa ensayo. Though hindi siya nakatira doon sa bahay natin, taga Las Piñas lang naman siya. Malapit lang yung biyahe, lalo na kung umaga. So, hopefully makasama natin siya, maging consistent siya. Dahil yung potential ni Louie din, andun din talaga. Shooting, may galaw, may ball handling, experience sa laro. Meron tayong mga goals sa mga bata na to and idadaan natin talaga yan sa consistency. Kaya masaya ako sa day 4 natin. Ang gandang halimbawa ni Migo at ni Mark. Dahil bumiyahe pa sila ng Imus, tapos pagising ng mga bata, andyan na agad sila. So talaga nagsiset sila ng standards, ng sample, kung anong klaseng attitude yung dapat nila ipakita sa bawat ensayo. So ito guys, day 4, umpisa na natin. Nice one, Chan. Nice one, Tick. Side. Nice one, Mix. Guys, napansin ko, compared nung first 3 days natin, mas meron silang resistensya. Itong workout na ginawa natin ngayon, after ng shooting, 1 drill lang. Pagtapos itong workout natin na ginawa natin nung first 2 days, wala na, labit-di lang sila. Pero ito, makita nyo ngayon, mas may energy na sila. Kumbaga, kahit pa paano, nag-improve na rin yung hangin. So, mas marami na tayong magagawa. Which is a good sign, syempre, when it comes to improvement. So, ito guys, punta na tayo sa next drill natin. So guys, nag-shooting tayo, 100 made shots a day. Darating yung panahon, if maging consistent tayo doon, darating yung panahon, magiging accurate yung shooting nyo. Pag naging accurate yung shooting nyo, marirecognize yun ng kalaban. Pag na-recognize yun ng kalaban, re-respetuhin ka ng kalaban. Pag nirespeto ka ng kalaban, re-recover yun ang mabilis sa'yo. Pag recognize mong average or below average yung shooting nung binabantayan mo, pag pinasa mo, hindi yan masyado re-recover. Okay? Not unless ma-recognize niya. Pero doon tayo sa point na kung magiging consistent tayo sa shooting natin, magre-recover na mabilis yung kalaban. Ihanda na natin tong skill na to doon sa panahon. I'm not saying ngayon ha, okay? Pero ngayon pa lang pag-aralan na natin. So if maging shooter tayo, maybe 3, 4, 5 months, I want you to have this one, this skill. Bigay, this one. Get me? The fake. Kaya tindihan tayo, when you fake, it should look real. Kailangan magmukhang totoo. So there are small details pagdating sa fake na kailangan ko maintindihan nyo. Ayaw natin ng fake na mabilis. Kung sa jump shot gusto natin quick, pagdating sa fake ayaw natin na mabilis. Look at this. Ayaw natin ng ganitong fake. It doesn't look real. Kabaliktaran yun ng kapag titira ka talaga. Pag titira ka talaga, you'll have a quick pull up. Pag fake ka, it should look real and it should be slow. Pag masyado mabilis yung fake mo, wala kang mabibigay na time doon sa defender mo mag-react. So what we want is, we want it slow, give him time. Bigyan mo siya ng oras na makalapit sa'yo. Nagkakaintindihan tayo? Bibigyan mo siya ng oras na makalapit sa'yo. So kabaliktaran nyo ng kapag talagang titira ka. Pag titira ka, you want to save time. Kasi kung hindi, mapapalpal ka niya. Pag fake ka, you have to give him time. Na talagang makalapit siya sa'yo. Na huwag kang magmamadali. You get me? What we want is, dumating siya dito, sa point na to, mix, dahan-dahan. Yan, sa ganyang kalapit. Sa ganyang kalapit na naka-hands up siya. Kasi pag nakalapit siya, lumapit siya ng ganyang kalapit, na naka-hands up siya, ito, butas to. Okay? Pero pag nakapunta siya sa'yo, nang hindi naka-hands up, nakaganto lang, mahirap pasukin yan. Okay? Pero kung hindi siya naka-hands up, hindi rin siya masyadong lumapit, ito na tayo. Kaya nga tayo nag-shooting eh. Pero I want you to have this skill. Mastery mo yung fake. Pagtanggap mo. Pwede ka rin. Balik tayo dito. Okay? Or fake. Fake. Diretso tayo dito. Or fake. Fake. Jab. Pag dito pa lang sumablay ka na, minadali mo.
May mga fake ng ganun eh. Okay, nagmamadali. Pangalawa, ganito hawak nila sa bola. Titira ka bang ganyan? So kung paano ka talaga tumira, imagine mo, yun yung gagawin mo. Take it slowly, paabuti mo dun sa here, dito sa level na to, bend your knees. Tanggap. 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 Fake. One, two. Nice one, Mark. Nice shot. Perfect. Oh, yan na. Kita mo, Mix? Ito yung itsura mo. Breakdown natin. I-breakdown natin. Ito yung itsura mo. Ito yung gusto natin magmukhang itsura mo. Okay, ito. Kasi kung titira talaga ako, ito talaga ako. Okay? Ready? Nice one. Nice one, Mix. Mas maganda. Go, next. Fake. Walang pinagkaiba. But this time, after you fake, jab. 1, 2. Padali. Nice one, Mix. Fake. Yun, mas okay. 1, 2. Up! Hindi pa nakaharap yung katawan mo sa ring. Dito pa lang eh. Nagmamadali ka eh. Go! Ayan ah, Louie. Louie, kanina ko pa sinasabi. Hindi mo kailangan. Hindi mo kailangan. Oh, eto lang. Umangat ka lang diretso para kang titira. Hindi mo kailangan. Biglang ginagano mo pa sa dulo. Come on. Oh, yan na. Ayusin mo lang, Louie. Paano ka ba tumira? Itira mo talaga. Oh, tira mo. Oh, yun. Bitinin mo lang pagdating dito. Free throw. Ayan na naman. Ito pa lang, oh. Dito ka pa na nakaharap. Umaangat ka na, oh. Umarap ka muna sa ring, Louie, before ka umangat. Go. Umarap ka muna sa ring. Oh, ayan na naman. Ano pinagkaiba ba, Louie? Ano pinagkaiba? Ba't ka nalilito? Hindi mo mag-gets. Anong di mo mag-gets? Tira mo! Tira mo ha, go! Tira mo! Ikaw ba nakikinig ka? Opo. Paulit-ulit tayo eh. Wala naman pinagkaiba yung drill. Saan ka nalilito? Isang oras ka nang paulit-ulit dyan. Isang oras na kami nagre-remind sa'yo. Ano po siya ako, kailangan pag marami pong galaw. Papagsabay-sabay ko po. Na ano po ako, na parang tatamta po pag marami na pong galaw na gagawa ko. Parehas lang to, wala namang pinagkaiba eh. Instead na tinira mo, finake mo lang. Ayaw mo kasi intindihin. Galaw ka lang ng galaw. Intindihin mo, Louie. Galaw ka ng galaw. Kahit sa laro, galaw ka ng galaw. Intindihin mo yung nangyayari, intindihin mo ano ba yung pinapagawa sa'yo. Hindi ko naman nakikita na sinusubukan mo eh. Basta ikaw, takbo ka lang ng takbo, tanggap ka lang ng tanggap. Sinasayang mo yung bawat segundo ng ensayo mo kasi hindi mo naman talaga iniintindi. Intindihin mo. Pakiusap ko sa'yo. Tatagal ka. Go! Tira mo! Instruction ko sa'yo, ituloy mo, itira mo. After 3 seconds, hindi mo na agad tinira. Sabi sa'yo, hindi ka nakikinig eh. Tuloy mo! Oh, see? Anong difference nun, Louie? Dun sa fake. Same footwork, same lahat. Ang difference, pag titira ka na, bibitinin mo na dito kasi nga fake ka eh. Wala naman pinagkaiba yun. Same. Pag tinuloy mo, tinira mo, 1, 2. Tinira mo. Nag-fake ka. Same footwork. 1, 2. Instead na tinuloy mo, finake mo lang, tapos saka mo inatake dito. So, hindi ko mag-gets, wala naman tayong iniba doon sa footwork kung paano mo tatanggapin yung bola. Pero isang oras ka pa ulit-ulit. It shows na hindi ka nakikinig.
Fake! Oh, yan na. See? Fake. Naging iba. Fake! Oh. Ano yun? Oh, gawin mo same. Walang pinagkaiba. Huwag mo lang ituloy yung tira mo. See? Louie, walang mahirap sa pinapagawa sa'yo. Okay lang na magkamali ka eh. Ang problema, hindi ko nakikita ang iniintindi mo. Hindi ko nakikita na talagang kapag nagsalita ako, iniintindi mo. Galaw ka lang ng galaw, takbo ka lang ng takbo. Naintindihan mo? Intindihin mo. Differences, hindi mo lang tinira, finake mo lang. Come on. Ayan na. Okay, tira mo. 1, 2. Oh, mali. You take a rest. Pahinga muna. Nice one, team. Yeah. Go! Now, kung kanina umpisa pa lang nahihirapan ka na, and habang nakapila ka, you're trying to understand, iniintindi mo talaga, like what we did. Dinitalye mo sa isip mo, tinatry mong intindihin on your own. Pag na-develop mo yung ganong klaseng mindset, attitudes, approach sa ensayo, ma-apply mo yun sa ibang klaseng drill. So it means, mas bibilis ka mag-improve. Pero hindi mo yung ginagawa kanina. Kanina, ganun ka lang ng ganun. Pag di mo naintindihan, ganun ka lang ng ganun. Kanina, pag hindi mo naintindihan, na-frustrate ka lang. Instead na nung hindi mo sana naintindihan, tumayo ka, nag-observe ka, inintindi mo, ginawa mo at the back habang ginagawa nila. Kaso instead of doing that, mas pinili mo. Naiinis ka. So hindi actually hindi mo maintindihan. Ang problema, natatalo ka ng emosyon mo. Natatalo ka ng emosyon mo sa ensayo na pag di mo nagawa, na-frustrate ka. Ang resulta, lalong hindi mo naiintindihan. Ang resulta, lalong kapag kinausap ka, sinabi sa'yo yung detalye, walang pumapasok dito. Kasi ang nasa isip mo lang, naiinis ka kasi hindi mo magawa. In-approach mo yung ensayo with the wrong thinking. In-approach mo yung ensayo with the wrong attitude. In-approach mo yung ensayo na tinatalo ka ng emosyon mo. Ulitin natin. Give me 5. Fake. Go. Nice one. Do it quick. Go. Fake. Nice one. Go. Show. Nice one. Go. Nice one, Louie. Pag may ensayo na hindi mo maintindihan, huwag ka may inis. Get me? Yun yung nangyari sa'yo, Louie. Kaya imbis na sana yung mga oras na naiinis ka, inintindi mo na lang sana, hindi ka sana tumagal. Kakaintindihan tayo? Now, when we train, pinagalitan ka, don't take it personally. Pag alam kong kaya mo gawin, pero hindi mo nagagawa dahil naiinis ka lang, o dahil natatalo ka ng emosyon mo, papagalitan talaga kita. Dahil alam ko naman yung nagkakamali ka dahil hindi mo talaga kaya as of now, and it will take time, weeks, months, bago mo talaga siya ma-develop or ma-improve yung specific skill na yun. Alam ko rin, kung hindi mo siya nagagawa dahil lang nag-iinarte ka. So, kung hindi mo siya nagagawa dahil yung specific skill na yun, hindi mo pa talaga siya magagawa ngayon, matagal siya ma-develop, hindi kita mapapagalitan. Dahil alam ko, hindi mo talaga kaya gawin. Pero kung alam kong kaya mo siya gawin, hindi mo na siya magawa dahil lang nauuna yung emosyon mo, yung inis mo, yung galit mo. Instead na iniintindi mo na lang sana, ipapaalam ko talaga sa'yo na mali yung ginagawa mo. Kakaintindihan ba tayo? Come on, next.
Ngayon, pag naglaro kayo, baka gawin niyo yung fake, hindi pa effective. Una-una sa lahat, kung hindi ka pa recognized shooter ng kalaban mo, hindi pa ito magiging effective. Nire-ready lang natin para kung sakaling dumating yung panahon na maging shooter ka na talaga dahil nag-i-ensayo ka, 100 made shots a day, 200 made shots a day, after 3, 4, 5 months, talagang maging deadly ka na sa outside shooting mo. Kasi sa time na marirecognize ka ng bantay mo. Ang maganda doon, by that time, meron ka ng pang-counter dun sa shooting na meron ka rin. Nakikita sa'yo? That's why combo yung dalawa. You work on your shooting, and while you work on your shooting, you also work on the fake. Para pag dumating na yung time na shooter ka na, meron kang pang-counter. Kasi hindi rin pwedeng shooting ka lang, puro shooting lang. Kapag shooter ka na, master mo din yung fake mo, sobrang mukhang totoo na yung mga fake mo, combo yung dalawa na yun. By that time, mas marami ka nang pwedeng gawin. Para habang tinatrabaho din natin yung shooting nyo, sabay sila. Magkakaintindihan tayo? Dahil unang-una, yung fake, hindi lang naman sa 3 points. Tumadrive ka dito, pag bump mo dito, bump, ikot. Yung fake mo dito should look real. Dapat magmukhang totoo rin to. Kahit saan naman part ng court should look real. So, yung tinatrabaho natin na fake na to, mas mamamaximize lang natin siya. Of course, kung pati outside shooting, meron ka na. Which is, sa ngayon, tinatrabaho pa natin yun ngayon. Gusto ko maintindihan yung step-by-step process. You understand me? Okay, outside shooting mo, trabahuhin mo. Kung gusto mong mas magamit mo na mas maayos yung ginagawa nating fake. Pag meron ka na ng dalawa na yon, maganda yung fake mo, maganda yung outside shooting mo, respetado ka na ng mga kalaban mo, recognize ka ng kalaban mo as shooter, as deadly shooter, as threat. Gusto ko maintindihan nyo saan papunta yung ensayo natin. Specifically with this one, at saka yung ginagawa natin 100 made shots. 100 made shots, magiging 150, magiging 200 a day like yung ginagawa natin before. But now, I want it to be more consistent. And kailangan ma-master natin yung dalawa para maging combo yung dalawa na yun. Okay? So guys, sa ensayo, hindi mo ako kaibigan. Naintindihan nyo? Pag nag-ensayo tayo, nagkamali ka, tanggapin mo, nagkamali ka. Now, ang gusto kong makita sa inyo is nagkamali ka, pero you're trying to understand. Intindihin mo, habang nakapila ka, habang nandun ka sa likod, intindihin mo. Kasi tatagal lang yung proseso mo eh. Ikaw rin matatalo eh. So slow down, tuwa mo na sa likod. Observe. Kasi marami pa tayong ganong scenarios. Sa ensayo natin, sobrang dami natin ganon. Kaya ngayon pa lang, gusto ko ma-develop nyo na yung approach nyo sa ensayo natin. Paano nyo ba i-approach yung ensayo? Paano ko ba mag-mindset sa ensayo? Ano bang approach mo kapag nagkamali ka? Paano ba i-handle yun? Recover tayo. Bukas light training tayo pero mag-ensayo tayo. Okay?